5 peso DIY car wash. Narinig nyo na ba yung tungkol dito guys? So ngayong araw pag-uusapan natin kung makakatipid nga ba tayo kapag dito tayo naglinis at ano yung mga proseso kapag maglilinis na tayo dito sa DIY 5 peso car wash bendo machine sa ating lugar. At also magbibigay na rin tayo ng tips kung paano nyo malilinis ng maayos yung motor nyo. So ito yung tsura ng motor natin guys bago natin linisan. Kitang-kita nyo naman daming putik sa gulong, sa mga flaring, sa makina, sa lahat-lahat. So galing din kasi ako ng putikan. So sumuong kami sa baha, tsaka mga putik-putik. Kaya yan yung nangyari sa motor. So ayan kung makikita nyo yung daming wisik-wisik, daming talsik-talsik, mga lupa-lupa. So ayan guys, kung makikita nyo ang layo ng diferensya niya sa malinis na motor. Ito meron na DIY 5 peso car wash dito sa aming bandang lugar. So ayan, malapit lang sa amin yan guys, mga ilang metro lang yung layo. So ayan, dinala ko nga yung motor dito. Tapos kung makikita nyo, ayan may slot. Yung isa foam shampoo, yung isa tubig. Ayan. Tapos ito yung hose niya guys, bago kayo maghulog dito, siguraduhin nyo na hawak nyo na yung hose. Ayan, para dyan sa water. Kasi pagkahulog nyo ng ng barya, which is 5 peso coin na buo, may lalabas na agad sa hose. Kaya ayun, hawak muna dapat siya. Tapos guys, sa 5 peso, 2 minutes na yung oras na magagamit mo kapag naglilinis ka na. So yan, pwede mo rin i-adjust yung tubig or yung buga ng tubig. So yan, sa paglilinis guys, una kong ginagawa is tubig muna para matanggal yung putik-putik. Hindi muna ako agad magpo-foam shampoo. So yan, tubig muna. Mini-make sure ko na matatanggal yung mga putik-putik, yung mga nagbuo-buong mga dumi, mga lupa, kahit sa mga kasulok-sulukan. Make sure lang na ayan, itutok nyo yung hose sa kung saang parte yung sobrang dumi. Tsaka wag nyo siyang i-stick sa isang lugar, baka kasi magasgas yung flarings nyo sa sobrang lakas ng buga ng tubig. Ayun guys, sa paglilinis, make sure lang na lahat ng anggulo mabasa, lahat ng parts sa labas ng motor mabasa. Para pag finom shampoo natin mamaya, yung bula is kumapit siya sa motor at saka hindi dun sa alikabok. Ayan, kasi pag inuna natin yung foam shampoo tas pinunasan natin, may tendency na magasgas yung motor kasi hindi natin natanggal yung lupa kapag inuna natin yung foam shampoo. So yan, inuuna ko talaga yung tubig muna para matanggal yung mga buo-buong lupa bago natin siya sabunan. Yung sa sabon kasi guys, ang purpose nun is para matanggal yung maliit na parts or mga alikabok na sobrang nakakapit sa motor natin. Kasi pag tubig lang yan guys at di natin sinabon, pag natuyo yan, makikita pa rin natin yung bakas ng putik, ng baha, ng maruming mga dumi sa motor natin. So yan, foam shampoo na tayo. Sa foam shampoo guys, 5 pesos lang din. Buong 5 pesos, tapos 1 minuto lang siya. So make sure na tuloy-tuloy yung pagbuga nyo. Dito naman sa foam shampoo guys, may dipindot naman siya. So pagkahulog nyo, hindi naman agad lalabas yung bula or yung, ayan nga, kung nakita mo yung foam. Di tulad sa tubig na pagkahulog mo, bubuga agad yung tubig. So yan, pinipindot pa naman. So make sure lang din na lahat ng parts, lahat ng exterior ng motor is malagyan ng bula or ng foam. By the way guys, hindi tayo nagdi-detailing dito kaya hindi tayo magtatanggal ng flarings. Car wash lang yung gagawin natin, kumbaga exterior na motor lang yung lilinisan natin. Kasi malinis pa naman yung loob ng motor ko kaya yun, car wash lang muna to. Car wash or motor wash. And kung nakikita nyo, tinambunan ko na ng maraming foam guys. Make sure na lahat malalagyan nyo ng foam. Lahat ng sulok, lahat ng parts, lahat ng gilid-gilid. Ayan, para pag pinunasan nyo or nag-cleaning na kayo, ayan, hindi masyadong contact sa motor yung basahan nyo. So yan, kagandahan kasi sa foam is madulas kapag ginano nyo. Kapag pinunasan nyo, kahit may alikabok yan, hindi magagasgas yung flarings nyo kasi dudulas lang dun yung alikabok.
So yan, pagkabula guys, need nyo punasan na, huwag nyong basta-bastang binula lang tapos babanlawan agad. Need nyo pa rin talagang punasan para yung mga nagdikit-dikit na alikabok matanggal. Nagdikit-dikit na putik-putik, tsaka mga watermarks ng putik, yun yung mga need nating matanggal. Ayan guys, lahat ng parts na alam nyong narumihan or marumi, punasan nyo. Lalo na sa bandang baba talaga, which is prone sa tubig or sa dumi. Ayan, sa pagpahid, banayad lang, huwag nyong diinan masyado. Huwag nyo sobrang pakadiinan kasi kung may bato-bato man na maliliit yan tapos masyado nyong diniinan, may tendency na magasgas yung flarings nyo. So, yan. Pag nilinis nyo, chill nyo lang, banayad lang. Tapos, mas okay na unahin nyo sa bandang taas bago sa baba. Pero ako bandang baba na lang yung medyo kinukuskus ko kasi yung taas hindi naman masyadong narumihan maputik. Hindi naman siya masyadong maputik, so baba lang talaga yung pinupunasan ko. Lalo na yung alam kong may putik or may mga dumi-dumi. Ayan yung tambutso guys, huwag nyo lalagyan ng tubig sa loob yan. Make sure kapag nagbuhos na kayo ng tubig or nag-spray na kayo ng tubig. Make sure kasi baka pumasok sa loob yan at saka mahirap mag-start yung motor. Ayan. Kuskus lang tayo ng kuskus. Pati yung armor natin or yung shield ng motor, kinukuskusan ko. Ayan, pati yung baba. Para kapag inano na siya ng tubig, kitang-kita mo wala na talagang alikabok. Wala na siyang dumi. So yan, pag nararamdaman yung maraming nakuhang dumi yung basahan nyo, banlawan nyo ulit. Kasi kapag nga maraming bato yan, tapos kinukuskus nyo ng kinukuskus, gumagasgas sa motor yan. So make sure na kapag nakaraming pahid na, babanlawan nyo rin. Dahil na sobrang dumi ng motor nyo. And sa part na yan, malinis naman yung basahan, so wala pa naman ako nakuha bato. Pero mamaya babanlawan ko din yan para matanggal yung mga nakuhang dumi. So yan, pati yung likod, ayun guys, lalo na yung ayan, pati yung mags natin. So yun, need nyo lang talagang magtiyaga sa paglilinis. By the way, ang nagastos pa lang natin guys is 10 pesos. Unang hulog natin is 5 pesos para sa tubig. Pangalawa is yung para sa foam, which is 5 pesos ulit. So naka 10 pesos pa lang tayo guys dito sa DIY na paglilinis natin. So yun, kung pagsusumahin, hindi kayo masyadong gagastos kapag nag-DIY motor kayo. DIY car wash or motor wash. So yan. Kita nyo pati yung armor ko. Pati yung gilid, pati yung side. Lahat guys. And pati fender. Yung sa medyo panel guys, yung sa taas, kung saan lumalabas yung speed meter, yung tinakbo, yung panel gauge na screen, hindi ko siya masyadong binabasa kasi natatakot ako baka mapasukan siya ng tubig. Delikado kasi yun kapag nag-shutdown. Though alam ko naka-safety naman yun, pero hindi ko siya pinoprone ng tubig kasi delikado talaga pag nalagyan ng tubig. Kaya pag umuulan yung panahon guys, lagi nyong isaalang-alang yung motor nyo kung mababasa ba or ayun, maanggihan kasi delikado yan. Lalo na digital yan guys, yung panel gauge. Ito sa part na to, sa mags pa rin ako. Ayan, lahat ng detalye, lahat. Basta alam ko madumi. Pero kung sobrang dumi yan guys, kung sobrang putik, yung super na talaga, gagamit ako ng paintbrush.
ma-detail natin pa konti-konti. Pero sa pagkakataong yan, kahit simpleng car wash lang malilinis na kasi di naman siya totaling putik-putik sa loob ng kaloob-looban. Ayan, kumbaga ano lang yan, rough car wash. Di naman natin itotodong linis kasi hindi naman super dumi. Di naman siya matagal na stock. So ayun, piniga ko yung basahan ko, which is yung gagamitin natin mamaya pang punas. Ayun, kumuha pa ako ng barya sa dyan. So yun guys, gagamit ulit ako ng 2.5. So 2.5 para sa tubig is 10 pesos. So bali may 20 pesos na tayo nagastos. 2.5 yung uhulog ko para 4 minutes yung tubig. Kasi kada nga 5 minutes, 2 minutes yung tubig. So 2.5. Ayan, unang hulog. Tapos pangalawang hulog. So yan, total of 4 minutes. 10 pesos. Bali yung kabuuan nating nagastos is 20 pesos pa lang guys. So kita nyo naman, nakapag-exercise ka na tapos nakatipid ka pa sa paglilinis. Maganda din kasi yung ikaw mismo yung maglilinis ng motor mo. Okay lang din naman sa mga car wash. Pero 'di ba, kaysa nakatunga kahit hinihintay mo matapos yung motor mo, why not tinugin mo yung calories mo, 'di ba? Tapos nakatipid ka pa. So yan, sa part na yan, tatanggalin na lang natin yung mga bula-bula guys. So hindi na natin siya masyadong super basta need lang matanggal yung bula. Kasi nandun sa bula na yun guys, yung mga dumi. Dahil nga kinuskus natin kanina yung bula sa motor. So need natin tanggalin yung bula kasi may kasama pa yung alikabok at saka dumi. Also kasi 'di ba, para matanggal yung sabon-sabon. Ayan, di-detail ko na lang yung mga yung mga nililinis ko, yung mga sulok-sulok. Ayan, need talagang tanggalin yung mga bula dyan. And sa panel gauge, winiwisik-wisikan ko lang. Ayan, lalo na yung sa may footrest natin. Yun. Sa pagbuga guys, make sure na hindi siya nakatodong straight. Kumbaga kahit papaano yung buga ng tubig nyo is pakalat siya pasabog. Huwag nyo siya masyadong itotodo kasi masakit yan. Yung ganyang klaseng hose na may compressor, powered ng compressor. Masakit yan. So, baka madamage yung motor nyo kung super tutok. So, yan, kung makita nyo, ang gandang panglinis ng ganyang hose guys. Promise kasi, lahat ng mga dumi matatanggal niya. Lahat ng mga, ayan nga yung ilalim ng fender, nilinis ko ng todo. Ayan, tapos yung buga, inayos ko yung buga. Ayan, kung makikita nyo, ang ganda talaga pang linis niyan. So, basta 5 pesos. Sa 2.5 na yun guys, 4 minutes na siya. So, tamang-tama na yung oras na yun para matanggal lahat ng sabon. Hindi nyo naman need ng gumamit ng sobrang daming oras para malinis ng buo. Dahil nga maganda rin naman yung pang nila, buga ng hose nila. Pwede siyang i-adjust sa gusto mong buga. So yan. Galing Ayan, sa part na yan, sabog na yung ginagamit ko. Make sure lang na lahat, ayan, pati yung packet ko, ayan, kasi nalagyan ng sabon. Yun, tapos kapag may mga mahirap kunin na parts or sulok, nilalagay ko sa todo yung hose or yung parang straight pattern, yung malakas na buga, yung hindi sabog. So yan, lalo niya dyan sa part na baba, yung pinakamarumi. By the way, yung ayan guys pala, nung patapos na kami, syempre responsible gumamit. Huwag nyo lang basta ikalat yung hose sa baba
or ilang bitin na naka ano, 'di ba? Ang mas okay na ipaikot nyo siya na maayos pagkatapos. As courtesy na rin sa next na gagamit, para man lang kahit papano, 'di ba, ganahan siya sa paglilinis. Pero nung una kong kinuha yan, yung hose, nakalambitin lang sa baba, which is pangit para sa susunod na gagamit. So yan, sa part na yan guys, naka 20 pesos na tayo. Ang next kong gagawin is ako na mismo yung magpupunas. Hindi na ako nagano sa dryer kasi baka ayaw kong i-dryer siya kasi mainit yung tubig na buga ng hangin. Or maihinit yung buga ng hangin ng dryer, hindi pala yung tubig. Baka mag-cause pa na masira yung flarings natin or yung kulay ng flarings. So, ang ginawa ko na lang is basahan. Ayan, yung basahan, make sure na tuyo yan. Tsaka hindi madumi. Ayan, sa part na yan, nilinis ko lang muna yung upuan. Tsaka yung panel budge. Ayan, sa seat. Sabay ko na lang pa. Tignan nyo naman, ang ganda. Makintab na ulit. Ayan, tapos, nung napunasan ko na ng konti yung sa seat, tsaka yung panel, inuwi ko muna since malapit lang naman sa amin yung DIY car wash. So, ayan, dito ko na siya sa amin lilinisin or pupunasan. Ayan guys, ang goal na lang natin muna is para punasan yung motor. Syempre kapag natuyo yung tubig dyan, baka magka watermarks. So need natin punasan para halimbawang umalikabok man, hindi na kakapit sa motor yung alikabok. So one thing yun. Yung iba guys, ginagawa nila, idadrive, patutuyuin sa kalsada, hahayaan na lang na magsitalamsik yung tubig. Pero hindi naman todong malilinis yung motor kasi magpupunta sa sulok-sulok yung mga tubig-tubig. So need mo talagang tanggalin yung tubig na yan sa pamagitan ng pagpunas ng motor. So yung ginamit kong tela dito is yung kanina, pero pinatuyo ko na siya guys. Medyo cotton yung dating ng basahan natin. Medyo cotton yan, tapos parang maganda yung tela. Nag-absorb talaga siya ng tubig. Mabibili niyo yan sa mga sa mga supermarket or sa mga motor shop. May basahan silang pang motor talaga. So for only 50 pesos ko siguro nabili. Ayan, so kung makikita nyo lahat ng sulok, dampiin nyo lang guys yung mga tubig-tubig. Hindi nyo kailangan punasan lahat. Yung nakikita nyo mga tulo-tulo lang, ayan, kailangan lang siyang mawala sa paningin nyo. Ayan, yun lang naman yung need nyong punasan dyan. Ayan, lahat ng parang tubig-tubig, tulo-tulo, punasan nyo lang. Ayan, lalo na yung armor natin, which is panangga sa mga bumubunggo. Ayan, kung makikita nyo, may gas-gas na oh. Maganda yung ganyan guys, lagyan nyo ng armor, nakalimutan ko specific na tawag, parang bakal na yan. Kasi pinoprotektahan niya yung motor mo sa pagkagasgas sa kalsada. Una, sa pagdadrive. Pangalawa, pag nagpa-parking. Kasi minsan pag nagpa-parking ka guys, may mga barumbadong motorista na magagasgasan yung motor mo. So maganda na may ganyan para maiwasan yung mga ganong case. Ayan, dampian natin lahat ng parts, lahat ng sulok. Ayan, pati itong packet. No need na madiin din yung pagkano dyan, basta ang importante is madampian nyo lahat.
Next step natin guys is lalagyan natin itong D-Best. Not sponsored pero yan yung ginagamit ko na pang ng motor, pang pakintab. So ginagawa ng mga ganyang mga protector, mga pampakintab is pinoprotektahan niya yung motor sa una sa alikabok, pangalawa sa init ng panahon. Kumbaga mine-maintain niya yung kulay. Sa climate naman o sa panahon naman, pinoprotektahan niya yung motor mula sa sikat ng araw. So hindi sasaluhin ng motor yung sobrang init. So yan guys, hindi siya greasy, hindi siya madulas, at hindi siya malangis kumbaga. Kapag dumampi dyan yung alikabok, hindi naman hahalo yung alikabok or didikit yung alikabok. So yan, nagpapakintab siya ng motor but hindi niya hinahakot yung mga alikabok. Maganda yan guys, invest para mas lalong magmukhang bago yung motor nyo. Maraming mga ibang brand or ibang mga ibang mga lumabas na mga ganyan pang pakintab, which is sobrang effective, kagaya ng mga Magic Gatas at iba pa. So yun, nasa sa inyo guys, prefer nyo na yun kung anong pampakintab yung gagamitin nyo. Hindi ko naman sinasabi na ganong spray or ganong pampakintab yung bilhin nyo. Ang importante lang is madampian nyo or ayun, may sprayan nyo ng protectant yung flarings nyo after nyong linisan, para dagdag protection na din. Tapos magmukhang bago na rin yung motor nyo. Syempre lilinisan mo yan, gustuin mo rin magmukhang bago yung dating niyan. So ayan, isang way yan, yung pag spray ng natin, protectant or yung pampakintab. So ito na yung ating finished product guys. Kung makikita nyo naman, sobrang linis, sobrang layo niya dun sa una. Ayun ang kintab pa. So for conclusion, sobrang makakatipid tayo pag DIY car wash tayo nagpalinis or naglinis. Kasi bukod sa makatipid ka, makapag-exercise ka pa at makakagalaw-galaw ka pa. Ayan, 20 pesos lang yung nagastos natin, pero kahit tayo yung naglinis, at least 'di ba, na-appreciate natin kung paano maglinis ng motor natin. So yun lang guys, thank you sa panonood.